Good afternoon. In behalf of Bishop June Moya, you are welcome in EECM. We hope and we pray that this is not, for those who are first time, this may not be your first time. This will not be your first time, I mean. At good afternoon po sa lahat ng ating mga manonood online, whether on Facebook or on YouTube. Good afternoon, everyone who are watching. Okay, so today, I pray that the Lord will pause the time for me. And I know that the Spirit of the Lord will take us where we need to be. For everything that you will see today and you will hear, for those who have seen and heard it before, I pray that you will be blessed again. Sa lahat po ng aking mga nakasama na nung first time ko pong tumayo sa EECM, more detailed sharing of a teaching of the gospel, more on pictures and more of talking. Jesus and Lord and Savior, madalas pong naririnig, primarily Christian, born again. Tanggapin mo si Jesus bilang yung Diyos at tagapagligtas. Kasi religion nyo yan kaya ganun Pero ang lagi po nating sinasabi, it's not a religion, it's a relationship. And many of us, even me, I am also guilty of this. I have been attending a Christian church for almost 5 years before. This was 25 years ago. 5 years na po ako nagsisimba pero hindi talaga naging klaro sa akin bakit naging Savior si Jesus at bakit siya Lord. Basta alam ko, because I grew up in Philippines, namatay siya sa krus, taon-taon, pinapako siya, may sinakulo, at taon-taon nagsiselebrate na bawal kumain ng karne. That was the kind of Christian that I know. And that is the kind of Jesus that I know. But today, I pray that you will have a different and deep knowledge who Jesus Christ is. Kasi ang totoo po niyan, paano lalalim ang relasyon ng isang tao sa isa pang tao kung hindi lalalim ang kanyang pangunawa o pagkakilanlan? Hindi ba dapat mas more and more and more na as we move forward, kilala natin ang ating Panginoong pinagsisilbihan. Noon pa man na sinasabing, may Diyos na tagapagligtas. Diyos na tagapagligtas. Nababasa ko yan Old Testament pa lang sinasabi nila na may tagapagligtas na Diyos. Merong offering daw para sa kasalanan ng tao, para daw hindi pumunta ng impyerno. Pero ang totoo po, naiintindihan po ba talaga natin kung bakit po natin tinatanggap si Jesus Christ as Lord and as Savior? Very special in a relationship with God para sabihin you are a child of God. Kaya po yung mga nag-invite sa inyo to attend Christian churches, isa lang lagi yung plataforma, accept Jesus as your Lord and your Savior. Nung panahon po ni Adan at ni Eva, yan po yung unang picture sa taas. Una si Eva, sumunod si Adan na kumagat. But because Eve came from Adam, kahit si Eva, yung unang kumagat at nagkaroon ng kasalanan, he is accountable to Eve. I don't know if you have heard of stories of preachings before, na sinasabi ngang, oo, totoo na si Eva ay galing kay Adan. Of course, nakalagay po sa Bible natin. By the way, wala po akong sinasabing kahit ano na wala po sa ating Biblia. The Bible from Genesis to Revelation should be 66 books. I am saying this because there are Bibles that is not 66 from Genesis to Revelation. Meron po kasing dagdag yung ibang Biblia, ibang religion. Okay, so sabi dyan,
Pinatulog ni Lord si Adan at kinuha si Eva sa kanyang tadyang. I will mention this po, hindi ko to minention nung first time ko nung May na nag-preach ako. Long time ago, 15, 20 years, when I was doing this as a seminar for young people, talagang ang studies pa, on the medical studies is, if you look at the skeleton of men, meron pong isang hanging rib na walang pares. Sa women, may pares. Ulitin ko po how marvelous it is. If you have studied anatomy and physiology, like me, before, nursing student po kasi ako, so we are studying ana and physio. Long time ago, yun lang talaga yung study. That, malalaman mo sa skeleton pa lang, aside from the pelvic area, is because of the ribs. Kasi yung hanging, may kulang po yung sa lalaki. Sa babae, kompleto. Can you imagine? Naisip nyo po, yun yung sinasabing fingerprint ng Panginoon. Na lahat ng lalaki, na ipapanganak pa lang, nasa tiyan pa lang, nasa tiyan mo pa lang. Pero dahil kalooban ni Lord na lalaki yan, kulang ng isang rib. For each and everyone to be reminded of this story. Amen po ba? That every woman came from that tadyang of an Adam. Amen. Now, kaya ko po sinasabing the studies before, because I have seen different studies now on the internet, claiming this and that, this and that, this and that, dahil marami na pong ipinapanganak na abnormalities, blah, 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 dinidebunk na nila yung nakalagay sa Biblia. Okay? Pero nire-reveal ko po ito because it's an old teaching. Now, balik po tayo. Nung magkasala sila, na-realize po nilang sila po ay hubad. Yan po yung next picture na yan, na sila po ay takot at nagtatago. Anong hinahanap sila ng Panginoon? Nasaan kayo? Why are you hiding from me? Did you eat the fruit from which I told you not to eat? Yung tree kung saan sinabi kong huwag kayong kumain. So, what happened is that the Lord needed to kill an animal para po sila ay magkaroon ng damit. Kasi alam na nilang sila'y nakahubad. Now, yung kanilang mga dahon na damit, it was not enough for the cold and for the hot weather. Kaya kinailangan ng Panginoon na bihisan sila ng tunay na pandamit para sa tao, which is damit o balat ng hayop. And because of that covering o clothing, kaya sinasabing, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kaya po kailangan ng sin offering para sa kasalanan ng tao. Amen po ba? So, ayan po yan. Makikita ninyo sila'y pinalayas sa Garden of Eden, but they are now wearing the clothes made out of animal clothes. Kapag ipuput into context po natin yan, walang ibang covering na sapat, kundi covering na nagmumula lamang sa Panginoon. The covering that the Lord will provide for you. Kaya kahit anong pagko-cover kaya kahit anong pangangailangan mo na ikaw lang ang gumagawa ng paraan, ng solusyon, ng answer to your problem, pag hindi galing sa Panginoon yung covering, you will still get cold and you will still not feel comfortable. Dahil dahon lang yan sa paningin ng Panginoon. Ang tanging covering na nararapat para sa atin is covering na mula sa Diyos. Amen. So, nag-evolve po tayo ng picture, okay? They already know, Adam and Eve and their children knows how to do offering. Again, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Yan po yung sa dulo. Naglalamb offering na po para nang sa ganoon mapatawad. Yung isa, ang offering niya ay ubas, saging, wala pong dugo. And that was the first murder in human history dahil po sa selos sa kapatid.
Next, please. Ayan, dyan lang. And then mag-evolve po tayo. Nandun po tayo sa Genesis kanina. Mag-evolve po tayo. Yung offering na sinasabi, it went on and on and on with Israelites, the God's chosen people. One picture there is a prophet. Kwento na yan. Yan yung nagpapasiklaban sila ng prophet ni Baal, prophet ni Jezebel. Sinasabing, sige, partida, lalagyan ko pa ng tubig. Panginoon ko ang magpuput ng fire sa offering na yan. Sila, kahit anong tawag nila, nagsusugat na sila ng kanilang mga sarili, wala pa rin pong fire sa offering nila sa kabila. Pero si Elijah, isang tawag lang niya, shhh, may sound effects. Merong apoy agad. That actually is an evidence that his Lord is real. His God is real. To the next picture, evolve po ulit tayo, is the story of Isaac and Abraham. Kung saan tinest ni Lord si Abraham, okay, sige, ihiga mo dito si Isaac, i-offer mo sa akin ang iyong anak. Ito po yung tabernacle. If there is a portion in the Bible na para po bang naboboring po kayo, kasi pag binabasa nyo po yung part na yan ng Old Testament na nakalagay 5 cubic meter, 10 feet wide. Puro sukat. Ano ba to? Anong kinalaman nito? Si Lord po kasi yung nagbibigay ng instruction sa kanyang mga tao how He wanted the tabernacle to be created. Okay. So this is now, hindi po ito, totoo po ito, Totoo pong ganito ang nakalagay sa Bible at totoo pong ganito mag-offering before. This is the tabernacle. Yaan po ang tabernacle. Yaan, sa loob po ng tabernacle, may parts ng tabernacle. We will have a different topic different preaching for that topic po. I-emphasize ko po yung loob ng tabernacle. Sa loob po ng tabernacle ay meron pong Holy of Holies. Okay? So, sa labas, if you can see yung, nakikita nyo yung parang chandelier, yan pala yan. Yan, nandun sa picture sa pinakaloob, is the Holy of Holies. Nandoon po ang Ark of the Covenant. Ang kwento ng Ark of the Covenant, madalas po ninyong marinig sa kwento ni Haring David. Now, bakit sinabing Holy of Holies? Yaan pong dulo ng kwarto na iyan, nandiyan ang presensya ng Panginoon. Balik ka ba doon sa picture? Balik ka po, yan. Kung nakikita niyo po yung ulap-ulap na yan, that is the presence of the Lord residing in the Holy of Holies, the inner sanctuary of the tabernacle. Ulitin ko po, nagmula po tayo dun sa bato lang na nilalagay po doon yung lamb, tapos nag-elevate na po tayo sa ganito. Tabernacle na po yan. Diyan po tayo nagsisin offering. Ang pumapasok lang po diyan sa loob ay high priest ng mga Israelites. Forward ka. Forward ka. Ang pumapasok lang po sa loob niyan ay high priest. Okay? Lahat po ng priest and high priest na itatalaga sa tabernacle ng Panginoon ay manggagaling lamang sa lahi ni Levi, Levites. Yaan po ay utos ng Panginoon. Lahat manggagaling lang sa lahi ni Levi. 'Di ba may 12 tribes of Israel? Yung isa si Levi. Dahil 12 po silang mga anak ni Israel. Amen po. Okay? So, diyan po sa picture na yan, of course, na lang po itong modernize. Hindi po yan tunay na ganyan talaga. Siyempre, modernize na po ang pinakita dyan. Ginamit ko lang. You will see stones of 12. It also signifies the 12 tribes of Israel. Okay, sa loob po ng apron na yan, merong 2 bato na tinatago ang high priest. The Urim and Thummim.
Yun po ay kanilang ginagamit if they want to ask the Lord something. That is answerable by yes or no. So, ilalabas nila, igaganyan, and from what theologists were saying was that iilaw kapag ang sagot ni Lord ay yes. Yung apron po na yan, sa dulo, makikita po ninyo, meron pong bell. May bell sa dulo. Pakibalikan po yung picture. Balik ka po. Yes, back. Bakit po yun may bell? Kasi po, high priest lamang po ang pwedeng pumasok sa Holy of Holies para dalhin ang dugo nung lamb offering na kinatay sa labas. Balik ka pa isa. Yung nakikita nyong gitna, yan po sa labas, meron pong laver dyan, parang lavabo, at meron din pong ihawan, kung saan ginigilitan po yung lamb offering para sa kasalanan ng tao, ng mga Israelita. Yung dugo na yan, dinadala ng high priest, forward ka na, dinadala ng high priest sa loob ng Holy of Holies. Ngayon, bakit po may bell? Ganito po yan. Punta ka sa picture ng priest. Okay. May bell po siya at siya po ay may tali sa paa hanggang sa labas. Hanggang dun sa labas mismo ng encampment. Pag pumasok po siya doon at nag-pour siya ng blood ng kanilang offering, dalawa lang po kasi yon. If God is angry with Israel that time, hindi tatanggapin yung offering. If God is angry with them, the Lord can kill, let me rephrase it, the high priest might die inside. Kung merong tagong kasalanan ang high priest at hindi tinatanggap ang offering dahil may kasalanan ng Israelita that time, pagpasok niya sa loob ng Holy of Holies, mamamatay na po siya. Kaya po siya may bell at may tali ang paa niya na yung kanyang mga tinuturoang mga batang priest pa, yun po ay nasa labas para alam nilang pag gumagalaw yung tali, buhay pa yung high priest sa loob. Kapag namatay kasi siya, wala nang tumutunog na bell. Pagka gumagalaw yung high priest, tumutunog yung bell na yon. Pag namatay siya sa loob, dahil wala nga pong pwedeng pumasok, hihilahin lang po nila yung high priest sa paa. Kaya po iyon may tali. Tuwing magsisin offering po ng blood, papasok sa Holy of Holies. Pag namatay yung high priest na yan, mag-e-elect na naman, they will pray. And mag-e-elect ulit ng panibagong high priest para gawin iyan para sa kanila. Ngayon, bakit po mahalaga na malaman natin ito? Jesus is the high priest for each and every one of us now. Tao, Israelites, yun pong high priest, siya yung nagre-represent papunta sa Panginoon ng offering. Ngayon, of course, from the Lord, the message will be from the priest to the people. Pag pinagmasdan po yan natin ngayon on year 2023 on the modern church age dispensation, ito na po iyon. The church, the altar, the Holy of Holies, the high priest. Amen po ba? Naku, nakakatakot. Di siya sumasagot. Forward ka. Sa loob po ng ark, ang ark po ay mahalaga. Sa ark na yan, dyan po nilalagay ang dugo para sa kasalanan ng mga tao. Lahat po ng nakikita nyong picture ng ark sa internet is not really the real picture, but their own version of what an ark looks like. What is inside the ark? Ano po ang nasa loob ng box na ginto na iyan? Bakit po mahalaga? Ang nasa loob po ng box na iyan is wawala ako. It's not easy. Okay. It's not easy to speak English and Tagalog. Okay. What's inside there is the law that was given to Moses, and then the budding rose ng staff
na binigay, na Aaron's budding staff, yan po yung kahoy. And then, the plate that was there is the sample of manna. Okay, unahin ko po yung manna. Manna po, alam natin yung kwento that the manna is the provision of the Lord. Every day, binibigyan po ng Panginoon ng mana ang mga Israelita on their journey. Pagising nila, may mana na. Totoo yan, hindi po yan joke. According to them, maihahambing natin ang mana sa isang wafer. Tanggalin nyo yung chocolate flavor ng wafer, durugin mo yung wafer, tapos kainin mo. Yun po daw yung texture ng mana. So may mana sa loob, yung kahoy na yan, yung staff ni Aaron na meron pong bud, which is the leaf and the flower. And then it signifies as the authority. The authority, and then the last is the law that was given to Moses. Bakit po yan nandiyan dyan? Balikan ko lang po. If you still remember in the story of that, pakilakasan po na konti para hindi ako sigaw. In the Ten Commandments movie, di ba, bumaba si Moses, pagbaba niya, glorified na yung kanyang mukha dahil nakaniig niya ang Panginoon ng ilang araw at ilang linggo. Dala-dala niya na yung commandments of the Lord handwritten by God. And then, it was, nakita niya na nagpipiesta sila sa baba. They were dancing with the golden calf and everything. Ito po ay kanyang dinurog, pinainom, pinakain sa mga tao ng Israelita. There was another form of that tablature that was given to Moses. Kaya po yan nailagay dyan. Ano po yung ibig sabihin ng tatlo? The manna symbolizes as God's provision na ang Israelite hindi makontento o ang tao hindi makontento sa provision ng Panginoon. Next is the authority na binabastos ng mga Israelita o binabastos ng mga Kristiyano. They mock the Lord, they don't accept the Lord. The last one is the written commandment, which is hindi nga po nasusunod at sila po ay matitigas ang ulo. So lahat po ng tatlong iyan ay simbolo ng kasalanan ng tao, kasalanan ng Israel sa Panginoon. Nasa loob po yan ng Ark of the Covenant. Forward, please. Nasa loob po yan ng Ark of the Covenant. Ano pong ginagawa? So, kapag meron kang lamb offering, you will touch your lamb, inililipat ko ang lahat ng aking kasalanan, ang lahat ng kasalanan. If it's an offering, atonement of sin for the whole clan of Israel, ang high priest po ang gagawa. And then gigilitan po nila, papatayin nila yung lamb, kailangan unblemished, kailangan healthy, pinakamaganda. Dahil ganun po magbigay ng offering para sa Panginoon. Then the blood will be there. Yung blood na yan, yun po ang ilalagay sa ibabaw ng mercy seat. Balikan mo yung picture, please. Sa ibabaw po ng golden table na yan, ng box na yan, is what you call the mercy seat. So kung nandito sa ilalim, ang lahat ng tatlong elements na yan, ito po ang mercy seat. The high priest will put the blood onto the left side of the ark. Left side, nilalagay po doon. Para saan po iyon? Di ba kanina nakita po ninyo na ang presensya ng Panginoon ay nandun sa Holy of Holies? Kapag tumitingin po ang Panginoon sa tabernacle pababa, ang nakikita niya po sa Ark of the Covenant, hindi yung kasalanan ng tao, kundi yung blood sacrifice na nandun sa ibabaw. Kaya, patatawarin niya po, He will be reminded to forgive the sins of the Israelites, which is grumbling, reklamo, uncontentment, disobedience sa law, sa authority. Lahat po yan. Amen po ba? Naintindihan po ninyo? Yun po ang ibig sabihin.
it's on the left side because the right side of the ark is reserved for the blood of Jesus. It's on the right side because Jesus is seated on the right hand of the Father. Next, please. Okay, so ulitin ko po. Nagmula na tayo kay Adan at Eva. Bakit ginagawa ang paglalamb offering? Ginigilitan yan, ino-offer yan, binabarbecue yung hayop. Yung amoy ng barbecue is aroma pleasing to the Lord. At ang blood po niyan ay nilalagay sa mercy seat para nang sa ganon, pag tumingin ng Panginoon, hindi niya makikita ang kasalanan ng Israelita o ng mga tao. Ang makikita niya is the blood that was there on the mercy seat. Meaning to say, kung tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and your Savior, if God will look at us, He will see the blood of Jesus in your covering. Amen po. Amen. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Okay, forward. Okay. Yan po ang itsura niyan. Kaya sinasabing, Jesus, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Tinatali muna, pinagpe-pray, bago gilitan. Which is actually what Jesus Christ looks like. Kaya hindi ko na po hinabaan yung teksto ng communion kanina kasi ito po yung topic. Si Jesus po ang lamb offering ninyo natin. It's not about religion. It's in the Bible. The only problem is that siguro po dahil lumaki tayo sa isang country na hindi po naikwento at nai-emphasize bakit siya lamb offering sa kasalanan ng tao. Ito po iyan. Next pa nga. Okay. Now, ito ang ibig sabihin niyan. When John testifies about Jesus, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Nung panahon, nung oras, eto na, nilalatigo na si Jesus Christ. Nilagyan na ng crown of thorns, tinali na. Balikan mo yung picture. Yan na po yung ginagawa natin sa Kanya. Kasi siya na po yung lamb. Tinatali na natin yung lamb, lahat ng tao nagpe-pray na. Ano pong ibig sabihin? Balik, forward. Hindi, forward. Okay. When Jesus died on the cross, bago siya mamatay sa krus, siya po ay nagsabi ng, "Eli, Eli, lama sabachthani? My God, why have you forsaken me?" For there was a different religion, they were claiming that Jesus is not God, is just a prophet. Kita mo nga, kausap niya yung Panginoon, sabi, my God, why have you forsaken me?" Actually, the reason why the Lord was saying that is because He saw a vision on heaven na hindi na siya makuhang tignan ng Panginoon dahil lahat ng kasalanan ng tao ay nakalipat na sa Kanya sa krus. Ulitin ko po kagaya po nung tupa, inililipat na po sa tupa ang kasalanan ng tao bago patayin. Nung oras po na siya ay nandun bago pa siya mamatay, nililipat na po sa Kanya ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan ng magiging anak mo, ng magiging apo mo, na tatanggap kay Jesus. All of them na hindi pa nabubuhay 2023 years ago, nalipat na po sa Kanya. Bago po siya bago po siya mawalan ng hininga. Kaya po nung time na iyan, na hindi na siya makuhang matignan dahil lahat ng kasalanan ng tao nakalipat na kay Jesus. Ibig sabihin, brothers and sisters in Christ, yung kasalanan ko noon, yung kasalanan nyo, yung panglilibak ko, yung katigasan ng ulo ko, yung pagdodroga ko noong araw, yung pagiging lasinggera ko noong araw, lahat yun, nung tinanggap mo si Jesus as your Lord and your Savior, pinapako ko na doon. Kaya lahat po ng mga tumanggap,
noong nakaraan na namatay na ngayon because they are Christians, ay nandyan na. Lahat ng mga buhay pa ngayon na tumatanggap kay Jesus as Lord and Savior, nakapako na. Lahat ng tatanggap pa, mamaya, bukas, next week, lahat, millions and billions of people that will accept Him, nandyan na po kay Kristo, yung lahat ng kasalanan. Kasi siya na nga yung representative natin as our lamb offering. At sinabi niya po, it is done, tetelestai. His last breath. Nung nag-last breath na, nag-evolve na po yung tabernacle, synagogue, tabernacle, offering to a temple, temple in the New Testament. Yung pong makapal na kurtina ng holy place at holy of holies, napunit na. Yung manig, napunit na. Why? Kasi ibig sabihin, wala na pong ihahalad o i-offer sa loob ng Holy of Holies na magmamatter dahil nandiyan na po si Jesus Christ. Wala na pong kahit ano. Dahil namatay na po siya para sa kasalanan ng tao once and for all. And on the third day, He rose again. That is why Christians, remember, Jesus is Lord, Jesus is alive. He does not die yearly. Ang Diyos po na ating sinasamba ay buhay. Nandoon, kasama ng Panginoon at babalik para sa atin. Hindi po siya taon-taon namamatay at lalo't higit sasabihin ko ito, Farakisimu Fere, Lord protect me. Do not be offended but you need to hear this. Walang kahit anong pagsasakit ng sarili kapag araw ng sinakulo o araw na patay ang Diyos sa Pilipinas ang worthy para sa kanyang ginawa. We are mocking the Lord when we are doing that. Dahil si Jesus lamang po ang may karapatang gumawa nito. Why? Bakit po si Jesus lamang ang may karapatang dapat gumawa nito? Forward ka. Forward ka muna. Forward ka pa. Punta tayo dito. Ang Panginoon, kinreate niya si, next, Adam. From Adam, He created Eve. Okay? Nung kinain ni Eve, para sa Panginoon, nagkasala na rin si Adan. So, there was a sin, there was a curse. Kay Adam palam, kahit si Eve yung unang kumagat. Next. Diyan lang. Lahat ng tao na nagmula kay Adam and Eve, which is kahit tayo yon, ibig sabihin, sila po ay meron ng sin. Kasi lahat po ng tao ay nagmula sa marriage. Nagmula sa sperm cell at egg cell. Wala pong taong hindi. And because each and every one of us came from a sperm, which is also came from our tatay, ibig sabihin, babalik pa rin tayo na lahat tayo ay galing kay Adan at Eva. Kaya lahat po ng ating dugo ay hindi worthy for a sacrifice because our sin is dirt, our blood is dirty. Our blood already has sin long before pa. Kahit yung batang, unga, because we came from them. Galing tayo kay Adan at kay Eva, galing po tayo sa seed, which is the sperm. Now, sinabing Jesus, born of the Virgin Mary. Noong panahon, binabasa at pinakikinggan lang natin yan. Kabisado pa nga natin yan eh. Actually, akala natin, di yun lang yun, basta Virgin Mary siya, tas doon dumaan. Pero, do we really understand why the Lord needed to put Jesus Christ on a Mary without having a sperm cell from Joseph? Si Mary po ay nagbuntis, walang
sexual encounter. Alam po natin yung story na balak pa nga siyang takbuhan na lang ni Joseph kasi buntis ka pala, anong nangyari? Hindi ako naniniwala na galing yan sa Holy Spirit. Pero by the help of the angel of the Lord, kinausap si Joseph, it is true, galing yan sa Panginoon. At siya ang magiging savior ng Israelita. So tinanggap, kaya po walang naging sexual encounter si Mary at si Joseph, right after na lang na ipinanganak po si Jesus Christ. Tsaka lang po sila nagkaroon ng sex life. At kaya po after Jesus Christ, may mga kapatid pa po si Jesus Christ. I urge you to watch The Chosen so that you will see meron pa po mga kapatid si Jesus Christ. So, nung time na yan, si Jesus po ay nasa loob ni Mary because of the power of the Holy Spirit. Now, because Jesus Christ did not come from a sperm of a man, wala po siyang original sin na galing kay Adam. Amen po ba? Oh. Okay, next. Kaya sinasabing, nung namatay na si Jesus Christ sa krus, at tatanggapin mo as Lord and Savior, siya yung lamb offering kasi siya lang yung spotless lamb na tao. Tao, pero ang kanyang dugo walang bahid ng kasalanan. Kasi siya ay nagmula pa rin sa Panginoon. Kasi siya yung tinatawag na Second Adam. Second Adam kasi wala naman po nilikha ang Panginoon na another human being, di ba? After ni Adam, kumuha siya from Eve, pero wala siyang ginawang iba, nilikhang iba. Ito yung totoong nilikha niya ulit na pangalawa, which is nagmula na sa kapangyarihan ng Holy Spirit para magkatawang tao si Jesus Christ. Kaya ngayon, kapag sinasabing tinatanggap mo ba si Jesus as Lord and Savior, yan na po yung kulay blue. Lahat tayo galing sa red. Kung tinanggap mo si Jesus bilang lamb offering at nagpakailalim ka na, ibig sabihin, you are reborn again. You are reborn in the Spirit. Next, please. At ganun din ang lahat ng mga tatanggap pa at lahat sa baba. Yun po yung ibig sabihin ng concept kung bakit si Jesus lang sapat na. Si Jesus lang mahalaga. This graph is what you can use if you have people asking, bakit si Mama Mary hindi nyo naman sinasamba? Ito po yung sagot. Ba't si Joseph di nyo sinasamba? Ito po yung sagot. Dahil lahat po tayo, kagaya ni Mary at ni Joseph, galing tayo sa pula. Amen po ba? Balik ka. Balik ka na. Balik. Sorry. Balik ka. Balik pa. Balik. Doon na tayo sa pictures na ano. Balik. Back, all. Yes. Balik ka muna. Yan. So, meron po akong i-present sa inyo isang testimony ito ni Ron Wyatt. Wala pa po ako sa kalahati. Forward ka. Kaya pa ng gig? Kaya pa? Ilang gig ba yan? 256? Ron Wyatt is already dead now. Siya po ang isang American. He and his two sons, ang kanyang ministry is to discover and prove that Jesus is real. Siya ay Christian. Ang ministry nila ng kanilang mga anak, you can look for that in YouTube, Ron Wyatt Discoveries. Ang kanila pong ministry, sila po ang nakahanap ng Ark of the Covenant, kung nasaan. Sila po yung nagpunta ng Red Sea. Pinuntahan nila, inalam nila sa ilalim, kung totoong nag-Red Sea crossing ba, kung totoo ba yung 10 Commandment na nahawi ang dagat at nagsara. Sila po yung
prove na merong mga gold na wheels ng karwahe sa ilalim ng Red Sea. Very old yung videos kasi 1980s pa po iyan. Ngayon, lahat po ng gusto niyang mahanap, talagang ginawa niya. Meron lang isa. Sabi niya, Lord, gusto kong makita yung Ark of the Covenant. Yun na lang yung huling gustong-gusto ko bago ako mamatay. If I'm not mistaken, this was in 1996, 98. I will say it according po sa kung paano ko po naaalala, no? Siya po yan, tapos ito po siya nag-e-excavate. Nakikita niyo po yung picture na to. Because he is a Christian, and he knows, and he believes that if it is already finished on the cross, and it's already done, dapat yung dugo ni Jesus nung time na pinako siya sa Golgotha, nandoon na sa Ark of the Covenant, on the right side. Because prophecies from Isaiah, from every prophet, yun ang sinasabi. Now, yaan na lang po kasi yung mahirap hanapin. If I will remember this again, on detailed, ang tunay na Ark of the Covenant po ay nawawala hanggang ngayon. Ito po ay inutos ng Panginoon kay Jeremiah na lahat ng peace sa loob ng tunay na temple ay itago mo na because you will be conquered. If you can remember in the story, Babylons came, the prince of Persia came, itago mo na. Kailangan yan maitago na walang makakakita. Kung ano man po ang ark na nag-i-exist ngayon, kahit ngayong araw na to, sa mga synagogues na may mga rabbi sa Israel, hindi po yun yung tunay na ark. There was a Greek or Orthodox church also in Greece or in Turkey that is claiming na nasa kanila po yung ark. Dahil yan po ay mahalaga sa Kristiyano. Alam po niya na yaan po ay mahalaga. So, ito po ay tunay na kwento. Pwede nyo po siyang panoorin sa YouTube. Ira-run through ko na lang. Inaral niya kung nasaan. Dahil noong araw po, syempre kung nasaan yung Golgotha, hindi na Golgotha yung itsura nun ngayon. May mga building na, may highway na. Yan pong picture na yan, nasa likod lang siya ng terminal ng bus. If I'm not mistaken, it's somewhere in Jerusalem. 8 years na po siyang naghuhukay. Pag naghukay ka kasi, kung familiar po kayo sa pagmimina, pag nagmimina ka, hindi pa ganun. Pa-islant. Kung ikaw ay nag-expedition ng mga treasures. So, ang layo na niya. He was really crying out to the Lord, gusto kong makita, Lord, bago ako mamatay. Dahil ito na lang yung hindi ko pa nadidiscover, nakikita. Sabi niya sa kwento niya, one time, nalulungkot na po siya, kasi 8 years na nga po niyang hinahanap. Paglingon niya, may matanda, na ang damit ng matanda ay pang Old Testament ang suot. Sabing ganun sa kanya, blessed are you, brethren, na ginagawa mo ito para patunayang ang Panginoon ay tunay. And he felt like he was in a trance. May sinasabi sa kanya, he cannot move. Pero alam niya, it was an angel from the Lord. So fast forward with the story, nagsikap pa po siyang to dig deep. There was one time, yan po yung picture sa baba, narating niya po yung isang lugar kung saan, sabi niya, bakit may empty space? Pag lingon niya sa taas, there is a squarish hole na by the Spirit of the Lord, He knows na maybe this is it. Nandito na ako dun sa lugar ng Golgotha that time. Kasi natabunan na yan, ilang taon na lumipas eh.
na dito yung cross ng kahoy. Kasi may nakita po siyang stain na kulay brown itim na lumang-luma na. Nagpatuloy lang po siya. And then hanggang sa bigla siyang nalaglag sa isang cave, sa isang kwarto. He was in a trance. He cannot move. Sabi niya, there were 4 that looks like men. These are 4 angels na kinausap siya. Because you desire to see this so much, we will let you see it. But you cannot show it to the world kasi hindi pa panahon. Hindi pa panahon para ito ay lumabas. Nakita daw po niya, doon sa encounter niya, isang box na parang bato na may crack at nakabukas. He said he saw the Ark of the Covenant. Paki-forward po. Okay pa po ba tayo? Kaya pa? Kaya pa po yung kwento ko? Now, sabi niya sa kanyang testimony, he have a videotape with him. Vinidyo niya yon, pero because these 4 beings does not allow him to bring the videotape, iniwan din po niya yung tape doon kung saan niya ginawa, kung saan yung encounter niya. Nag-take po siya ng Polaroid picture. Ayan po yung Polaroid, hindi rin inalaw na makita ng clear. Ayan po yung Polaroid photo niya ng Ark of the Covenant. Para lang meron siyang piece of evidence na totoong na-encounter ko ang Panginoon. He said, when he looked inside that big rock box, nakita niya yung gold box na yon. And then yung nakita niyang stain, dire-diretso, nandoon, merong stain on the right side nung Ark of the Covenant. He took a sample of that. At nung kumuha po siya ng sample na yan, dahil nung time na yan, wala pa pong, may DNA pero wala pa pong sample talaga. Later on na po napatunayan, because he knows this is the blood of Jesus. This is the blood of Jesus. I think it was in 2002 that they saw it has 24 chromosomes. Kaya kapag ni-research mo sa Google ang 24 chromosome blood, lalabas Jesus Christ. Why? Because according to his testimony, 24 kasi 23 chromosomes came from Mary and 1 from the Holy Spirit. Ay. Amen po ba? Bakit? Kasi ang tunay na tao po ay 46. 23 sa tatay, 23 sa nanay. Siya lang po ang may dugo. Kumuha sila ng human blood sample. Nung time na yan, walang ibang may human blood sample na magsasabing may 24 chromosomes po ang human blood na ito. Kaya nung nalaman yan ng kanyang mga anak, sila ay umiiyak at sila ay nagre-rejoice. Yes, we have found the blood of Jesus. Yes, the testimony of our dad is real. Ano pong nangyari dyan sa natuklasan ni Ron? Yaan po was sealed shut. Pinalaya siya ng government because they do not believe in Jesus Christ as their Messiah. Not all Israelite people in Israel right now, hanggang ngayon sila po ay nag-iintay ng Messiah nila. Hindi po sila naniniwala kay Jesus. To end with that testimony ni Ron Wyatt, siya po ay umuwi ng US, bringing that new strength of faith na, Lord, thank you, I can die right now. Sabi niya yun I can die right now because you allowed me to see it. Alam niyo po kung bakit pinasara at sinabi ng mga anghel, it's not yet time. Why? Because sa panahon po ng rapture and tribulation sa end times, lalabas po ang ark. Lalabas yung ark na may blood stain on the right to prove to Israelites na tapos na yung offering na inaantay nyo. Nangyari na. Akala nyo wala pa. Akala nyo iniintay nyo pa. Naintindihan nyo po ba?
They attempted to get the ark dahil narinig nila yung kwento ni Ron. Binuksan daw yan. 6 na rabay ang pumasok, lahat sila namatay. Why? Because the Lord did not allow anyone. It's just Ron Wyatt, who is an Israelite by the Spirit. Rabbis were not. Hindi nga nila Lord and Savior si Jesus Christ, yung templo na yon. Kaya tinawag din po nila si Ron para pumasok ulit doon at kinuha po ni Ron isa-isa yung mga bangkay. Dahil nalaman nilang siya lang yung nakapasok na nakalabas ng buhay. Hindi ko po ina-advertise si Ron Wyatt ha. I'm sharing his testimony. If this strengthen your faith like me, then so be it. Dahil kailangan po nating marinig ito in the end times. Tayo po ay nasa end times na. Bakit ito mahalaga? Bakit po ito mahalaga? Kasi po, yaang dugo na yan ang magiging proof sa mga hindi pa tumatanggap sa time ng tribulasyon at sa mga Israelite na nagsasabing, hindi kami naniniwala kay Jesus. Hindi, propeta lang yun. Hindi, anak lang yun ng karpentero. Ilalabas po yan sa panahon ng end times na yaan na po tapos na for them to believe na yan po yung kanilang inaantay. Amen po ba? Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Kaya po sinasabing Jesus is our Savior. Forward. Sige, doon na tayo sa next. Jesus is our Savior. Sige, next pa. Next na tayo. Next na. If Jesus is your Savior, hinga po tayo, okay na? Kaya pa po maalala lahat from the very beginning, from Adam and Eve. Lalo na po pag nag-discuss po tayo ng rapture and tribulation, mahaba. Okay? If Jesus is your Savior, He is your lamb offering. Siya na yun. Siya na. Lahat ng kasalanan ko, pinatawad na ako dahil siya na yung lamb offering ko. You are not bound to go to hell anymore. Kasi, andun na yung blood. Yung sin mo, nandun na yung blood ni Jesus Christ. Si Jesus na yung attorney mo. Kaya ikaw ay makakapasok sa langit. You are bound for heaven. You will have eternal life. You have the power to use in Jesus' name. Kasi anak na ako ni Kristo eh. Tinanggap ko na siya. Nandun na, napako na sa krus yung kasalanan ko. Kaya pag sinabi ko, Lord, in the mighty name of Jesus, you know, it's not the in Jesus' name that is important to the Lord, but the faith that you put because you believe in Him. Yung faith po, tuwing binibigkas natin yung in Jesus' name. Amo say, Ferike mo pare. Kasi madalas, marami naman talaga tayong prayer request. Kahit ako. Hindi po yung words, pero the faith that you put into the in Jesus' name is what the Lord sees in your heart. And because He is our Savior, you are entitled to the inheritance. Lahat. Sabi, tatapakan ko ang alakdan, hindi ako mapapaano. Walang hold ang kaaway, I am the head and not the tail. Kaya lahat ng promises ng Panginoon, ikiklaim ko. Why? Because you are already a child of God. The inheritance is with you. Amen po ba? Forward po. Now, if He is Savior, tapos na po tayo sa Savior ha, ibig sabihin, lahat ng mabibenefit natin kasi namatay siya sa ating kasalanan, para sa ating kasalanan. Now, ano ba yung maging Lord naman si Jesus? Kasi doon nag-fail ang isang Kristiyano. Man is composed of body, soul, and spirit. Kapag patay na ang tao at bangkay na lang siya, mabigat po ang bangkay kahit pumunta ka sa punerarya ngayon. Ang tao, pag malapit ang mamatay, pag umaalis na sa kanyang katawan, bumibigat ng bumibigat. May encounter kayong ganyan. Tama, hindi? Kasi paalis na yung soul. Yung soul, yung sinisave kasi, siya yung pupunta ng hell, siya rin yung pupunta ng langit. Yung spirit man, ang kino-convert na ma-born again in Christ,
para na kay Kristo yung buong man. Ulitin ko po. I-divide niyo po ako sa 3. Ako po si Remy. Si Remy po, hindi po ito. Pero yung soul na si Remy ay mahilig sa barbecue, sa sisig, sa cake, sa ice cream, mahilig sa Netflix. Yun yung soul, yung ikaw sa loob ng katawan. Yung ikaw na yan yung pupunta ng langit o ng impyerno. Ngayon, para hindi yan pumunta ng langit at impyerno, yung spirit man mo, kailangan i-convert na nasa Panginoon at naririnig ang Holy Spirit. Forward ka be. Okay. Click. Kasi we are living in the natural physical world. Ano man ang nakikita mo, nagre-react yung body. Ang init naman. Ano ba yan? Uy, ang ganda nun na. Ang sexy, pare. Nagre-react si body kasi nakikita ng mata. Click. Ang sexy niya, pare. May asawa ka. Nagkakasala ang soul. Gets? Ngayon, dahil po ang spirito mo, wala pa sa Panginoon, hindi ka nakakausap ng spirit man mo to tell you what you're doing is wrong. Kasi yung Holy Spirit, ang vessel niya para makausap ka niya, yung spirit man mo. Kapag tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior, eto na yan. Next. Okay, next. Kapag tinanggap mo na siya as Lord and Savior mo, yung Holy Spirit, itatouch na niya lahat. Click. Animation, okay. The Holy Spirit speak to your spirit man. Sasabihin ng spirit man sa soul mo, kapatid, mali yung desisyon na yan. Huwag kang sumama sa kanila. Mapapahamak ka. That is why, ang totoo po, si Lord laging nakikipag-usap per second, hindi mo naririnig. Hindi mo lang alam, bakit parang aalis ba ako? Parang gusto ko umalis pero ayaw ko umalis. Kasi piniprevent ka ng Holy Spirit because God loves you. Amen. Tapos kapag kausap yung spirit man, sinasabi dun sa soul, huwag ka na sumama. Hindi, huwag. Magiinuman lang sila doon, huwag ka na sumama. Mapapahama ka lang, marirape ka lang. Kaya si soul, kapag ka viable o naririnig na niya yung Holy Spirit, dahil yung spirit man niya, nakakonect na kay Holy Spirit, yung body, hindi na pupunta. Amen po. Yung body, nag-i-struggle ako. Gusto ko talaga mag-IOC. Gusto ko magdroga ngayon. Nag-i-struggle yung body. Kasi bakit? Hawak na ng Holy Spirit, si spirit man at si soul man, at pati si body, hawak na. Amen po ba? Naintindihan po ninyo? Click mo nga. Okay. Malapit na po ako. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified. And it is with your mouth that you profess your faith and are saved. As Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame, or will never experience death, or will never experience hell. Amen po ba? Amen po ba? Ninanamnam po ba natin ito? Balikan mo nga yung picture na 3 tao. Yung 3 tao. Okay. Now, if you have truly received Jesus Christ as your Lord and your Savior po, meron ka na pong kaagapay sa lahat ng struggle na mararamdaman mo. Lahat ng problema na iniisip mo. Body, soul, and spirit. Your spirit man is the one you used to worship. Kaya po minsan, may kumakanta, hindi mo maintindihan bakit ka umiiyak. Because the Holy Spirit is connecting your spirit man. Hindi ko maintindihan. First time ko lang umattend. Pero ba't parang naiiyak ako dun sa lyrics? Kasi kinakausap na ng Holy Spirit yung spirit man mo to lay down your soul in your body. Yun po yun. Amen po ba?
Hindi ko maintindihan bakit ako umiiyak. Yung iba nga sabi nila, Pastora, bakit pag nagpipreach ka, lagi ako umiiyak? It's not because of me. Hindi po ako magaling mag-preach. Because the Holy Spirit is speaking to your spirit man. And I am praying every time before I go up in the pulpit, Lord, speak to the spirit man of everyone. Di mo alam kung bakit. Di mo alam kung bakit. Minsan, Kristiyano ka, gagamitin ka ni Lord, nasa bus ka. Bakit ganito yung katabi ko? Nangyari yan sa akin, ha? Nung bago pa lang akong Kristiyano. Gusto kong maiiyak. Ano ba to? Tapos bigla na lang parang pakiramdam mo, may bumubulong, kausapin mo. Kausapin mo. I-share mo si Lord. I-share mo. Tanungin mo lang, kamusta po kayo? Okay lang po ba kayo? Why? Kapatid, kasi wala namang ibang gagamitin si Lord kundi Kristiyano din. To minister to the lost, to the broken-hearted. Tapos, pagka nakauwi ka na, hindi ka nag-obey, hindi ka makatulog. Kasi nag-disobey ka eh. Amen po ba? Maybe somebody needs to hear this. The Holy Spirit speaks to us every time. I-bless mo yan. I-bless mo. Ay Lord, ayoko. Ayoko. Paborito ko tong bag na to. Ayoko. Paborito ko. Ayoko. Hindi, yun na lang Lord, yung isang bag yung ibibigay ko. Hindi, gusto ko yung bag na yan na ibigay mo. Why? Because that is how, hindi mo alam na kapag nag-obey ka, papalitan niya pala ng mas malaki. Amen po ba? Kaya ko po, babalikan ko po yung sinabi ko dun sa communion kanina. From head to foot, by His stripes we are healed. Wala pong area ng katawan ng tao ang hindi kayang isurrender sa Panginoon, ang hindi kayang pagalingin, ang hindi kayang i-lay down. Kung bisyo yan, kayang i-lay down ang kamay. Kung bisyo ito, kayang i-lay down ang mata. Kung paaya na kung saan-saan dinadala na hindi natutuwa ang magulang mo, kayang i-lay down ang paa. Amen po ba? Kasi we are a whole being. Sanctified and purified with the blood of Jesus. Pinalitan ka na. You are reborn again. Forward please. The next. Next. Yung susunod na. Yung susunod na talaga. Yung susunod na dyan. Susunod na. If Jesus is Lord already to you, sabi nga, you have a filthy rags. Yun yung tingin sa atin ng Panginoon. But because of Jesus Christ dying on the cross for our sin, at yung dugo na yan ang naging dahilan para, Lord, pakalinisin mo kami. Naiintindihan ba talaga natin pag nagpe-pray tayo ng ganon? Lord, pakalinisin mo kami, Panginoon. Sanctify us and purify us with the blood of Jesus. It's because when you accept Jesus Christ as your Lord and your Savior, you are now dressed with salvation. Sinuutan ka na ni Lord ng dress of salvation. Onwards towards your robe of righteousness. Nakasama ka sa rapture time. Yun po yun. Ano daw yun? Sana po one day pagka tinapik ko rin yung rapture, nandito po kayo. Kaya prelude po kasi ito para sa end times na topic. We are reborn. We are renewed. Anong area ng buhay mo, yung parang feeling mo, ang hirap i-reborn? Love life ba yan? Bisyo ba yan? Negosyo ba yan? Ang hirap i-lay down. Kapatid, for you to be reborn, let yourself die. Kagaya ng isang seed. When you put the seed on the ground, you let it die first onto the ground and onto the soil. If you let it die there, it will sprang up a new tree. The only problem with us Filipino is when we prolong
the dying process. Lord, masakit. Ayoko. Hindi ko kayang makipag-iwalay. Kahit mali yung relasyon. Lord, hindi ko talaga kayang i-give up to kasi masarap tong buhay na to. Lord, you are just prolonging the death phase of your life. Kasi para buhayin kang, i-reborn kang muli, kailangan mamatay yung dati mong self. Amen po ba? Nung pinako mo si Jesus sa krus, pinapako ko na, dinideclare mo, Lord, patay na rin ako. At kasama na niya akong buhay sa bagong buhay ngayon. Kaya po yung tema, pag prayer of acceptance, tinatanggap ko si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang bagong buhay. Kasi hayaan mong mamatay na yung dati mong sarili. Amen po ba? Click. If Jesus is your Lord, the whole being is laid down to Him. Your thoughts, your flesh, your desires, your decisions, your actions, you offer yourself to serve Him and His people. You use yourself as a vessel, as a route, as a substitute of blessing for others. Bakit? Hindi naman bababa si Jesus para i-bless din. Gagamitin ka na niya. Kasi kailangan nga tayo maging Christ-like eh. Ikaw na yung gagamitin ni Lord. Amen po ba? Amen po ba? Next nga. There is a new creation. Malapit na po ako, huwag kayo mag-alala. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Naririnig po natin yan sa baptism. See, I am doing a new thing. Now, it springs up, do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and in the streams on the wasteland. I am making a way, sabi dyan. It's a new thing. The only problem is, bakit ganun? Nung maging Christian ako, nung maborn again ako, lalong ang dami kong problema. Kapatid, kasi inaayos nga ni Lord, teka lang, wait ka lang. Parehas tayo, hindi natin naiintindihan. Kahit ako, nagdadaan sa napakalupit na problema. Alam nyo ba, nakatayo ako rito, pero may malupit na problema rin ako. Pero yung malupit na problema ko, iniisip ko kagabi when I was crying to the Lord, Lord, gasing ko lang yung problemang pinagdadaanan ko kaysa sa mga nangyayari sa mga Israelite sa Israel ngayon. Kaya sinasabing Christians should be praying for Israel. Kasi we are Israelite by the Spirit. We are now chosen by the Lord. Tayo ay Israelita na rin. Sabi, whoever blesses Israel, I will bless. Whoever condemns Israel, I will punish. That is how the Lord will also bless us. Napupunta po ako sa end times. Wag na lang muna. We are a new creation. We are new in Christ. I will close in this po. Andali lang. Forward ka. Okay. Your love for Him should be driven by Lordship, not by what He can provide. Kasi naiintindihan mo nang siya ay Lord and Savior. Pero madalas, lagi lang siyang Savior. Savior kasi pahingi nun, Panginoon, pahingi po noon. Pahingi nito. Pero yung pagiging Lord niya, kulang. Lord, patawad, sorry. Lord, thank you. Yung prayer request mo, 5 minutes. Yung adoration at thanksgiving, wala pang 1 minute. Yun po yung totoo. When we are praying the right way, I don't know if you know the acts or that ako po ang gamit ko ay tacos. T-A-C-O-S. Tacos na pagkain. Thanksgiving. Lord, I thank you, Lord, for everything. Thank you for the family. Thank you for... Letter A, adoration. Lord, I worship you. Kung pwede kang kumanta, I worship you. Hallelujah, hallelujah. I adore the nature, Lord. Salamat, Lord, sa nature. That's adoration. C is for confession. You confess your sins. O is for others.
Pray ka muna para sa iba bago sarili mo. At ipagpe-pray mo din kung kanino ka galit. Pray for your enemies, that's the O. The S is the last one for yourself. Takos, thanksgiving, adoration, confession, others, and self. Yung iba po, kung meron namang ibang style, okay lang din. But the problem is this. Lordship ba yung reason kung bakit mo siya mahal? O mahal mo lang siya kasi, Lord, thank you sa bahay, thank you sa kotse. Alam niyo po kung ano yung totoong lordship? Ito ko lang din na-realize nung may nag-preach sa akin eh. Yung totoong lordship, yung naririnig niya sa atin na, do you want to be with me? Kasi dapat, bilang Kristiyano, magulo na po yung mundo, naggigera na, masama na po ang tao sa paligid. Yung heart mo, nakikita niya na, you want to be with me. Rather than, Lord, pakibayaran po yung kuryente, pakibayaran po, guilty rin po ako eh. Pero totoo yun, hindi ibig sabihin gusto mo nang mamatay. The longingness for His presence, 1 to 100%, kung tatanungin natin ng isa't isa, ilang percent po yung totoo? Longingness na mayroon ka. Yung totoong, Lord, imagine mo, I really want to be with you right now. I really want. Gusto ko ba talaga? Hindi, Lord, ayoko pa. Why? Kasi mahal ko. Lord, hindi, kasi mahal ko pa yung anak ko, mahal ko. Hindi naman sinabing mamatay ka eh. Yung presence lang niya. Yung minsan ba, imbis, pag nagkakapi ka on the way, gusto mo mag-isa ka lang, dala mo lang yung Bible mo kasi gusto mo nga siya lang yung kadate mo. Gusto mong pumunta ng prayer mountain kaysa sa pumunta sa kung anong beach at kung pupunta ka man sa beach. Mas uunahin mong pumunta doon kasi gusto mo kayong dalawa lang, nandun ka sa dagat, Lord. Umiyak ka. Yun kasi yung totoong longingness. At yun kasi yung totoong kasama mo si Lord na nararamdaman o nakikita ng Panginoon yung puso mo na gusto mo nga at mahal mo talaga ako dahil ako ay Diyos over your life. Amen po ba? Amen po ba? Last. Meron ba ako dyan? Ay, hindi. Balik. This is my last say as a reminder. Yan. Kung kayo po ay katulad ko, na may pangit ding nakaraan, patapon yung buhay dati. Kung ngayon, hanggang ngayon, Christian ka na, testimony na dapat yung buhay mo, pero parang nakikita ng ibang tao, wala pa rin nagbabago sa'yo, patapon pa rin, hindi naman yan oo nga, simba yan ng simba, hindi naman nagbabago. Hindi naman ganito. Minsan ikaw sa sarili mo parang doubtful ka na, Lord, Kristiyano na ba talaga ako? Kasi parang hindi nakikita, ba't parang may kulang, parang may ganito. Alam niyo po, ako, sa sobrang damakmak ng kapangitan ng buhay ko noon, wala na pong kahit anong profession yung pwede kong pasukin. Na po pwedeng sabihin, uy, ang proud na proud kami kay Remy, tina mo, nurse na siya. Hindi. Uy, proud na proud kami kay Remy, theater actress siya. Hindi rin eh. Proud kami kay Remy, may travel, lahat yun course ko. Gumraduate ako ng CNA, ng nursing assistant, gumraduate ako ng teatro, gumraduate ako ng travel tourism, nag-HRM din ako, gumraduate akong psychology. Pero wala. Kasi yung buhay ko naging patapon. Kapatid, kung buhay mo naging ganon, kung dati kang kagaya ko, isa na lang yung pupwede mong pasukin eh. Walang-wala na. Wala nang karir na po pwedeng isipin mong tatanggapin ka pa na magiging proud pa sa iyo yung pamilya mo. Diyos na lang. Diyos na lang yung area na pwede mong pasukin. Kaya nga ang tanong ko sa iyo, maybe it's still not yet working because you are supposed to be serving God. Baka dapat ganito rin yung ginagawa mo. Kaya hindi ka pa rin nasusolve kahit matagal ka na nag-church. Matagal ka nang nakaupo dyan. Baka panahon na para gamitin ka. Dahil may calling ka kay Lord.
Alam mo yun, nararamdaman mo yun. Pinapasantabi mo lang. Kasi end times na po. Dapat lahat ng tao, nagkukusang loob na ibigay namin ang house namin, mag-Bible study po tayo dito, mag-invite tayo ng tao. If it's not working anymore, yung para buhay ng inyong mga anak, ipag-pray nyo. Kasi pag wala ng kahit anong karir na po pwede talagang alam mong, uy, maitataas ko pa yung sarili ko at pangalan ko. Guess what? Kasi baka kasi para ka na talaga kay Lord. Amen po ba? And I'm speaking to someone right now. Amen po. Amen po. Kalabitin nyo yung katabi nyo, tingnan nyo, buhay ka pa, gising pa. Naintindihan mo ba simula nung umpisa kanina? Kaya pa ba ng memory gig ng utak mo? Baka hindi na ha. Baka mamaya, nag-traffic na yan. Nawa hindi po nakawin ng kaaway ang kahit ano pong narinig. Ngayong hapong ito. Amen po ba? Again and again and again. If everything else fails, Jesus is Lord. Kapag lahat ng area sinukuan mo na, lahat ng avenue ng trabaho, lahat ng businesses hindi talaga nag-work out. One last thing, go to Jesus. Baka hindi ka pa talaga nagpe-pray. Baka hindi ka pa talaga nagtatanong, Lord, ano bang gagawin ko ngayon 2024 na? Paano kita mapagsisilbihan habang buhay pa ako? Amen po ba? Amen po ba? Tayo po ay tumayo. Na-bless po ba kayo? Na-bless po ba kayo? Naintindihan nyo ba that Jesus is Lord? Naintindihan nyo na ba ngayon? Alam nyo na ba kung paano nyo ipagtatanggol sa kamag-anak, sa kaibigan, kung bakit si Jesus lang sapat na? Amen po ba? We are going to sing. We're going to have a video, pero sasabayan din po tayo ni Brother Hasamofir, Keraramoshi. Please pray from yourself, with your heart. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa oras na ito, I pray, tanggapin mo siya. Tanggapin mo siya. Tanggapin mo siya. Bilang aking Lord and Savior ng buhay ko. Tinatanggap ko siya as a lamb offering to my sin. Niyayakap ko ang bagong buhay na kasama si Jesus. Ang bagong pangako, ang lahat ng inheritance, ang lahat para sa isang anak ng Panginoon. Tinatanggap ko ito. Panginoon, maghari ka sa buhay ko sa oras na ito. Maging Diyos ka. Be the Lord over my life, over my career, over my decision, over my finances, over my family, over my children, over my parents, over my businesses. Ikaw, Lord, ang maitaas sa buhay ko. Turuan mo ako na mas mahalin ka pa each and every day kesa sa mahalin ang mundo. Diyos kang tunay, Panginoon. At ngayon po, gagamitin ko na sa ngalan ni Jesus. I am your son, I am your daughter in Christ. Amen. Please raise up your hands. Father, in the mighty name of Jesus, angel of the Lord, angel under the ministry of this church, protect everyone as they go home. Subdue every works of the devil in their life in the mighty name of Jesus. Soldiers of heaven, protect them in their homes, in their families, in Jesus' name. By the grace of God, Jesus Christ, as your Lord and your Savior, by the power of the Holy Ghost, you shall arise,
You shall be magnified. You are the head and not the tail. Jesus is your Lord. Jesus is your Savior. And in His power alone, you shall reign in every sufferings in your life. Go and declare and prosper in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you, everyone.